Mga kapatid, ang sabi nila, ang pag-ibig daw ay kung ano-ano. Napakarami na ng inihambing na kung ano sa pag-ibig. Napakarami ng sinulat, napakarami ng ginawang paglalarawan. Lalong-lalo na sa panitikan. Ang pag-ibig daw parang bulaklak, parang araw, parang buwan, parang ulap. Love is patient, love is kind, love does not judge, love is blind, love is king, love takes time. Ano ba talaga, kuya? Ano ba tong love? Para ba tong Swiss Army knife? Transformers, na kung anong gusto niya, yun siya. Pero isa ka ba sa naniniwala na nakaguhit sa ating mga palad ang ating makakasama sa buhay? Na meron talagang isang nakalaan para sa atin. Isang pangalan na nireserba sa iyo ng tadhana. At ano man ang mangyari sa ating buhay, pagbaliktarin man ang ating mundo, gagawa at gagawa ng paraan ng kapalaran para pagtagpuin ang dalawang taong itinakda para sa isa't isa. Pero paano kaya kung pinili mong pakawalan na lang? Pakawalan na lang ito kahit ilang beses pang inilatag sa harapan mo. Gaya ng ginawa na lang ni Joriza ng Obando, Bulacan. Yan ang kwento niya. Hinayaan nilang lumampas ang dapat sa kanya'y nakalaan. Pero may paraan pa bang mabawi yan? May paraan pa bang hilahin pabalik ang mga kamay ng orasan? Mga kapatid, yan po ang ating malalaman sa loob ng susunod na isang oras at kalahati. Dito po sa Sana Lord, mga kapatid, atin ang simulan ang isang dula na ang pamagat ay hiram po natin sa ating kaibigang direktor at idolo na si R.A. Rivera. MMK, Muntik Maging Kami. Oh, Jurisa, anong ginagawa mo dyan? Bakit nakaupo ka lang? Oo nga. Dapat nakikisaya ka din sa amin. Sayang naman yung suot mong gown kung hindi mo naman may enjoy ang JS prom natin. Kanina nakita namin na inaya ko sumayaw ni Willie at Robbie, pero umayaw ka. Hindi sa ayaw ko. Alam ko na. Gusto mo maging first dance si Harold. Kaso ang problema, Mitzi, busy sina Harold at Sarah sa kakasayaw. Tingnan mo sila, oh. Para silang lovebirds. Balita ko, Jurisa, nililigawan ni Harold si Sarah. Nabalitaan ko na yan. Akala namin kayong dalawa ni Harold ang magkasintahan. Kasi kung titigan ka niya, sobrang close kayong dalawa. Kaibigan ko lang si Harold, Gina. Hanggang dun lang yun. Jurisa, si Harold papalapit sa atin. Jurisa, mukhang aayain kang sumayaw ng future boyfriend mo. Jurisa, pwede ba? Pwede ba kitang ayaing sumayaw? Ay! Ano, Jurisa? Umayag ka na. Sige na, dalian mo na. Harold, pasensya ka na ha. Pero wala pa ako sa mood sumayaw eh. Ganun ba? Ay, ano ba naman yan? Hira to. Kung ganun, uupo na lang ako sa tabi mo para makapagpahinga ako. Kanina pa kasi ako sumasayaw eh. Sige, maupo ka. Uy, si Sharon at Gabi magkatabi. Sharon at Gabi? Halatang hindi ka nanonood ng TV ah. Si Sharon Cuneta at Gabby Concepcion ang tinutukoy ni Mitzi. Alam ko yun, no? Pero paano naman kami naging sina Shawi at Gabo? Kasi bagay kayong dalawa. Ikaw, Harold, bakit mo pa nililigawan si Sarah eh? Mukhang kayo naman ni Jurisa ang bagay eh. Dinasted naman niya ako eh. Oh, kung hindi pa kayo magsyota, bakit palagi kayo nag-holding hands? Tsaka palagi kayong magkasama?
Ayoko nang ganun. Gusto ko formal na sasagutin niya ako ng oo. Ay nako! Tara na nga, Harold. Sumayaw na nga tayo, Sarah, para matigil na tong dalawang to. Yun! Lovebirds! Tignan mo sina Mitzi at Gino. Mas kinikilig pa sila kesa sa atin. Jerisa, ano ba ang ayaw mo sa akin? Ha? Ano bang mali sa akin? Ba't di mo ko magustuhan? Wala namang mali sa'yo. Kung ganun bakit hindi man lang kita napaibig? Mga bata pa tayo, Harold. At saka hindi ko pa prioridad sa ngayon ang pag-ibig. Nasabi ko na rin sa'yo ang dahilan, di ba? Na kahit anong gawin ko, hindi kita kayang mahalin ng higit pa sa kaibigan. Si Sarah, mas maganda siya sa akin. Mas matalino. Bagay kayong dalawa. Siya ang nararapat sa'yo, Harold. Hindi ako. Siguro nga. Pasensya ka na, Harold, ha? Hindi. Wala yun. Tanggap ko na rin naman ng lahat. Masaya na rin ako kahit na hindi naging tayo. Yes! Sa wakas, graduate na tayo ng high school. Excited na ako mag-college. Ako hindi. Oh, bakit naman? Hindi ko sure kung makakaya pa ng mga magulang ko na pag-aralin ako eh. Kaya inuna ko muna maghanap ng trabaho. Ha? Ganun ba? Ikaw, saan ka nagbabalak na mag-aral? Sa UST sa Maynila. Di ba, nakapasa na ako sa entrance exam nila. Sayang kung hindi ko lang itutuloy. Tsaka, doon din mag-aaral si Sarah eh. Alam mo ba? Sinagot na ako ni Sarah. Talaga? Congratulations kung ganun. Eh di double celebration ka ngayon. Oo nga eh. Ang saya-saya ko. Alam mo, tama ka. Si Sarah nga ang nararapat na babae para sa akin. Kaya nga, wish ko sana maging kayong dalawa na habang buhay. Ang lungkot mo ngayon ha, Jurisa. Bakit? Namimiss mo ba si Harold? Kasi naman, hinayaan mo pang makawala siya sa'yo. Yan tuloy, nga ka ngayon. Normal lang na mamiss ko si Harold. Best friend ko yung tao eh. Best friend? O gusto mo rin siya maging boyfriend? Catch. Best friend lang, Gina. Yan naman ang hirap sa'yo, Jurisa. Ayaw mo pang magpakatotoo eh. Hindi mo mamimiss ng ganyan si Harold kung best friend mo lang siya. Aminin mo, may nararamdaman ka sa kanya ng higit pa sa best friend. Wala talaga. Maniwala kayo sa akin. Wala daw. Sus! Alam mo, Jurisa, iba yung sinasabi mo sa kinikilos mo. Pwede ba? Huwag na nga tayo maglokohan. Alam kong may gusto ka kay Harold, pero mas pinili mo lang yung prinsipyo mo na pag-aaral muna bago boyfriend. Pero tingnan mo ngayon. Nagsisisi ka kasi bukod sa hindi ka na nakapagpatuloy ng college, napunta pa sa ibang babaeng best friend mo. Sige, aaminin ko na sa inyo. Nagkagusto ko kay Harold. Pero mas pinili ko ang pag-aaral ko sa pag-aakalang makakapagpatuloy ako hanggang college. Oo, may halong pagsisisi yung ginawa kong pambabasted sa kanya. Pero ano pang magagawa ko? Nawala na siya sa akin. So no choice ako kundi tanggapin na lang yun. Siguro naman natuto ka na sa mga pagkakamali mo. Oo naman. At na-realize ko din na nawala man sa akin si Harold, siguradong may darating pang iba sa akin. Kung walang dumating? Huwag ka namang nega dyan. Basta ako, naniniwala ako na darating din ang tamang lalaki para sa akin. Pero, paano kung kayo pala talaga ni Harold? Bahala na sa amin ang destiny.
Buti pa nga kayo, Ate Jovi, may benta na. Huwag kang mainip. Malay mo mamaya dumami na yung benta mo. Ay, siya nga pala. Kumusta na mga magulang mo? Medyo maayos na po. Si Itay po nakalabas na ng ospital. Si Inay naman po nasa ospital pa. Pero nabili ko na po ang gamot niya, kaya umaayos na ang lagay niya. Ang hirap po talagang kumita ng pera, no? Eto nga po kahit na ilang oras po akong kumayod sa tindahan ni tita maliit pa rin po yung kinikita ko. Hindi po sumasapat sa mga pangangailangan namin. Ikaw, Jurisa, bakit hindi ka nga pala bumili ng ticket sa sweepstakes? Malay mo, baka manalo ka. Di tapos na yung paghihirap mo. Naku, Ate Jovi, hindi po ako swerte sa sugal Ilang beses na rin po akong bumili ng sweepstakes pero hindi lang po ako nananalo. Siguro, mag-aasawa na lang po ako ng mayaman. Kapag may mayamang lalaki na nanligaw sa akin, sasagutin ko agad. Nako, Jurisa, sana makahanap ka nga ng lalaking mayaman na mag-aahon sa inyo sa hirap. Jurisa, kanina ko pa napapansin na may nakatingin na lalaki sa'yo. Ha? Saan po? Ayun teka, di ba manliligaw mo yun? Pumunta na yun dito, di ba? Si Osmar po yan. Manliligaw ko. Electrician po siya sa mga construction. Ang totoo niya, Ate Jovi, wala akong balak na sagutin siya Dapat lang, Jurisa. Tingin ko kasi maghihirap ka lang sa kanya. Si Osmar, the electrician na ba talaga ang lalaking nakatadhana para kay Joriza? Wala na bang magiging papel si Harold sa buhay ni Joriza?